ng pagpunta niyo rito kung hindi ninyo naintindihan ang pinatawag na magandang balita. Ibig sabihin naman ng magandang balita na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran niya ang mga kasalanan natin. At siya'y namatay, muling nabuhay, at siya'y nasa kanang kamay ng ating Ama. Ang dapat gawin natin ay tanggapin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Kailangan magbago ka. Hindi lang magbago ng pananampalataya, kundi magbago ka ng buhay mo. Baguhin mo ang iyong buhay. Dahil kapunta ka paulit-ulit at hindi nagbago, hindi ka binago ng Diyos, at hindi nakita ang palatandaan na ika'y binago ng Diyos, ikaw ay sa impyerno pupunta. Kasi yun yung sinabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The reason why na dinadala kayo ng Diyos dito, ginagamit ang mga tao na imbitahan kayo dahil mahal kayo ng Diyos. Ngayon, dumaan na kayo dito, napakinggan niyo ang salita ng Diyos. Hindi niyo pa rin tinanggap. Bahala ka sa buhay mo, sa impyerno ka pupunta. Masakit ang salita ng Diyos. Kasi ang bigat ng kanyang ginawa, biruin mo, namatay siya para sa iyo. Tapos hindi mo tinanggap ang kanyang kamatayan at hindi ka nagbago ng buhay mo, sa impyerno punta mo. Eh sabi ng Bible, tingnan mo natin sa Revelations chapter 20, verse 8. Revelation chapter 20, verse 8, sabi yan, verse 8. I'm sorry, 21 verse 8. Yes, 21 verse 8. Dito sa ating mga minamahal na bisita, ang Bible verse dito ay para sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, una, but the fearful and unbelieving, and abominable, ulitin ko sa inyo. Sabi niyan, ang mga makatautin. Ang ibig sabihin, ayaw humarap sa katotohanan ng Panginoon. Ayaw rin na makinig. Hindi lang sa ayaw na makinig kasi makikita nila yung katotohanan, ayaw rin na magbago. Takot sila. Dahil ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay masakit. Masakit ito sa mga ayaw magbago, ayaw magsisi ng kanilang mga kasalanan. Ang sabi din, unbelieving, ayaw na, sinasabi na nga ng Panginoon na ang kaligtasan ay sa pagitan ng pananampalataya, ayaw mo pa rin maniwala. Pagkos gusto mo pa rin gawin yung gusto mong gawin. Eh ako ang may-ari ng buhay ko, I am the master of my own. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi pa pwede po yan. Ang iyong katawan, ang iyong buhay, pinahiram lang ng Diyos sa iyo yan. Hindi mo yan pwedeng gamitin kung saan mo gusto. May restriction. Bagamat binigyan ka ng Panginoon ng kalayaan, may hindi dahil yan kung anong gusto mong gawin, gagawin mo. Hindi po pwede yan. Masakit na nagkakatuwa, sabi rito, but the abominable. Ano ba ibig sabihin ng mga abominable? Ito yung mga tao na ginagawa ang kabastusan sa ilang sarili na kahit hindi naman sila ganon. Tandaan ninyo, sabi ng mga kapatid, masaktan man kayo o hindi, hindi po ako yung anti-gender. Ako ho, kung ano yung sinasabi
Bakit ito? Tingnan natin. Kung talagang okay sa Diyos yan, bakit sa Sodom at Gomorrah, dinurog ng Diyos ang bayan na yan? Bakit dinurog ng Diyos ang bayan na yan? Dahil doon sa mga third sex. Sabihin ko na, dahil doon sa mga bakla na gumagawa ng kalaswahan. Yun po yung abominable. That is abomination in the sight of God. And if you will not repent, sa impyerno ang punta mo. Sabi ng Panginoon, huwag natin pagkikasin ng ating mga puso. Mahal ka ng Diyos. Bakit? Tama ka eh. Hindi ako tumitingin sa ikaw ay bakla o tomboy. Hindi. Tumitingin ako ay kay lalaki at kay babae. Ganyan na sinabi ng Panginoon eh. Nasa Bible po yan, masagot na katotohanan. Kaya nga, ang ating bansa ngayon, ang mundo ngayon, ay parting na sa tinatawag na pagsunog ng Diyos. At tingnan mo, rampang na ako, kumakalat na ako na sa mundo. Kaya maliban na magsisika at baguhin mo ang sarili mo. Ganito yan, simple lang yan. Okay, supposing, kamisan because of science, nagkaroon ng problema yung katawan ng tao. Supposing, ngayon, ikaw, wala nang gastusan, may susuka. May ano ka, meron kang may China. So, babae ang ginawa sa iyo ng Diyos. Ngayon, may puso ka lalaki. Wala pong ganun. Okay, for the sake of natin, ganun na nga. Minalin ka sa katawan ng babae. If you will submit yourself before God, kahit sabihin mo pusong lalaki ka, pero yung katawan mo babae, gamitin yung katawan mo sa pagiging babae. Tignan yun yung struktura mo eh. And remember, ang Diyos hindi pwedeng magkamali sa kanyang nilikha dahil ang Diyos ang gumawa ng tao, ng babae at lalaki. Kaya naman ang Diyos hindi magkakamali. That's the reason why. Pag hindi natin, ano man yan? Kung ikaw'y sumarol, ikaw'y makikinom, kung ikaw'y sinungaling, ikaw nanakaw, mamamatay tao, mga ganun niya, sa impyerno ang punta mo. Kaya nga, binabago tayo ng Panginoon habang tumatagal. Dahil doon tayo sinigilan sa kasalanan eh. Pero hindi pa pwede na ikaw'y nakikinig ng salita ng Diyos, nagsisimba ka, tapos hindi na mabago yung buhay mo, may problema ka. Baka hindi mo talaga tinanggap ang Diyos dahil ang Panginoon lang, si Jesus lamang ang pwedeng magbago ng tao. Kaya hindi ka nagbabago kasi nga ikaw ay hindi talaga binago at hindi ka ng palataya sa ating Panginoon. Yan po ang sabi ng Bible. Masakit man ang sinasabi ni John the Baptist, pero yun ang katotohanan. Ulo makapalit sa kanyang paninindigan. Kaya sa amin ng mga minamahal na bisita, ang mahalaga kailangan natagpuan nyo ang Panginoon sa lugar na ito. At babaguhin kayo ng Panginoon. Pero pag alis nyo rito at wala kayo natutunan sa salita ng Diyos, hindi kayo magligtas magpakailangan. Si Kristo ang tagapagligtas, siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Marami niyan, ano niya, marami mga transgender na talagang nagpapalit mismo. Pero binago ng Diyos. You see? Kasi dinaya lang sila ni Satanas. At alam niyo ngayon sa Satan, very active na po siya. Very active na siya. Kaya di ba mga simbahan nagkakasal ng babae sa babae, lalaki sa lalaki. Which is no, hindi tinatanggap yan. Pero sabi ng Panginoon, sa huling araw, dadami ang mga ganyang uri at sa panahon na kagaya ng Sodom at Gomorrah ang kanyang pagbabalik. Katingnan nyo, grabe. Ano yan? Pandemic na yan.
tingnan nyo, meron kayong lalaki, pasamahin mo sa mga ganyan. Isang buwan na, tatlong buwan, gano'n na rin. Gano'n na rin. Kasi isipin lang naman po ang sinabi ng Bible eh. Go and multiply and replenish the earth. Ibig sabihin ng Panginoon, go ye, magpakarami kayo. In fact, sa totoo lang naman eh, sa Diyos, wala yan, dalawa lang anak ko, tatlo hindi, kahit gamit po ang sadaan yan. Kasi Bible naman yan eh. Ba't kailangan magkaroon ng family planning? Dahil binaboy natin yung kalikasan. Actually, kahit ilang billion pa tayo dito sa mundo, kasang-kasi yan. Kaya lang naman, nagkakaganon kasi natin yung ibang tao, may sapin, may mga swakan sa lapi, may mga swakan sa lupa. Yung katimonyo naman sa puso na ng tao. Pero ang sinabi naman, going to the world, kaya yung babae na natin, magpaparami sila. So, pwede magpaparami, parehong lalaki. You are going against the will of the Lord. That is rebellion against God. Kaya, dahil sa patigasan ng ulo ng tao, ayaw maniwala sa Bible. Eh, bahala kayo dyan, basta kami. Masaya kami, naganito kami, nag-enjoy kami, sige, enjoy the hell. One day, you will regret. Mas pipiliin ko yung mahabang kaligayahan sa Diyos kesa maikling kaligayahan sa mundo ito. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya sa mga mahal natin dito, mahal kayo ng Diyos. Hindi ako nagsasalita rin dahil galit ako, no? Sino ba naman kayo? Hindi ko rin kayo kakilala. Pero nakakatakot ang salita ng Diyos. Kailangan mag-humble tayo sa mga Panginoon. Okay? In Acts chapter 6, tignan po natin. Dito ang nangyari, mga kapatid, kung paano si Deacon Esteban ay naging matapang sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang salita ng Diyos masakit. Kaya yung mga Kristiyan, kung tawanan na ng tawanan, pag nai-intern sila sa pasto, nai-entertain, hindi yan lumalago kasi nai-entertain lang, kaya konting sakit lang, wala na, alis na. Pag magsalita ang Diyos sa tungkol sa kasalanan, ma-open. Bakit? Kasi siya mismo gumagawa nun eh. Ayaw niyang magbago. Now, sabi nito in chapter 6, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, verse 1, Acts chapter 6. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Christians against the Jews, because the Hebrews were elected to the day of ministration. And the 12 called the multitude of the disciples to them, and said, it is not reason that we should keep the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye how among you certain men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, that you may appoint over this business. And then we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. In verse 5, and the saying pleased the whole multitude and those, and they choose Esteban, a man of full faith and the Holy Ghost. Amen. Manalangin tayo, kapatid. Ama, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. At palahin dito upang maging kalakasan ng aming pisikal at kaluluwa. Salamat sa buhay ni Esteban, sa kanyang pananampalataya at sa kanyang buhay na inalay sa pagkilingkod. In Jesus' name, Amen. Now, tignan natin kapatid ang buhay ni Esteban. Actually, ito. Pero mas tingnan natin kasi mas binigyan ng bigyan ng ating Panginoon ang buhay ni Esteban. O ni Stephen. Kaya kung titignan niyo rito, pumilit sila
Stephen, na nagpakita, unang-una makikita ninyo ano ba ang katangian ng tao ito. Na pwedeng maging halimbawa natin ng mga mananampalataya. Isang Kristiyanong huwaran sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na kung titingnan ninyo, yan, hindi na nababanggit yung Apostles sa 120, hindi yan nababanggit. Pero kung titingnan ninyo, sa mga followers ni Jesus Christ, and I believe, itong system at kasama ko yan sa 120 followers of Jesus Christ. Hindi lang yan nababanggit, hindi lang po 12 ang disciple ng Panginoon. 120 po yan na mga faithful. Actually, 70 muna eh. Kasi ang level yan ganito, ng mga disciple, 12, 70, 120. Yung 7 ay yung 120, yun po yung ginatawag na last, frontliner. Yung 70, yun yung second level. Ngayon, yung pinaka-inner core, yun yung 12 apostles. Pero yung pinaka-inner pa, tatlo lang. James, Peter, and John. Yung tatlong yan ang pinaka-close ni Jesus Christ. So may ganun yan. Kaya, kumbaga sa spirit, merong papalapit na papalapit. Hindi lahat. Kahit sa ating Panginoon, makita nyo yung pillars niya, tatlo lang. Yung 12 and then 70, 120. At yan, si Esteban, I believe, isa yan sa mga 70 and 120. Na talagang sa gawain ng Panginoon, hindi mo matutularan ang kanyang pag-ilingkod sa ating Panginoon. Now, tignan natin, bakit naging tinatawag na witnessing disciple ethical system. And remember, dito po sa chapter 7, tignan ninyo, si Esteban ay siya po'y inaresto. Siya po'y inaresto sa pagtuturo ng salita ng Panginoon. Alam nyo, ang mga Kristiyano na hindi nag-disobeying, hindi nag-visitation, hindi nagdadala ng kalituwa, wala yung persecution. Hindi nagkakaroon ng persecution. Bakit? Bakit ka nag-persecute? Hindi ka naman gumagawa ng bagay para sa Panginoon. Yan yung mga Kristiyano hindi nagsisimba. Panakanak-anak. Kaya wala yung persecution. Walang panglalait sa'yo. Pero tignan mo, yung mga Kristiyano akit sa gawain ng Panginoon. Nag-disobeying. Maraming umu-oppose. Kaya kung Kristiyano ka, nakikot sa amin, wala naman akong persecution. Ang ganda ng buhay ko. Hindi mo yung pagpapala. Yan ay temptation sa iyo ng demonyo. Huwag ka na nga mag-surveying, masisiraan yung buhay mo. Sino sabi sa iyo? Huwag ka na ng bisita. Mamapakot ka lang. Okay, tignan natin ang 7. Tignan po ninyo. And verse 1, pagkatutong na ng chapter yan. Then said the high priest, and he said, men, brethren, the fathers who hearken to the glory, the God of glory appeared unto our father Abraham when he was in Mesopotamia, where before he dwelt in Haran. Now, dito mga kapatid, pinakaroon ni John ni Esteban ang istorya ng Abraham mula kay Jesus Christ. Imagine nyo, sa buhay ni Esteban, very well versed. Grabe. Ang buhay ni Esteban, kung titignan ninyo, ay talagang aral na aral sa salita ng Diyos. Kaya nga mga anak ng Diyos, dapat aral tayo sa Bible. Hindi ko na babasahin sa inyo.
Kaya nga ang church, tandaan ninyo, ang church na active sa gawain ng Panginoon, tandaan ninyo, si Satan opposed dyan. Kahit yung pamilya na naglilingkod sa Panginoon, tandaan ninyo, galit ang diablo sa pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Kaya makapansin ninyo, kayong mga naglilingkod sa Panginoon, kahit na kamag-anak ninyo, maraming nasasabi sa inyo. Kasi naglilingkod ka sa Diyos eh. Satan opposed the progress of the early church. Kaya hindi mo sa church natin na lumalago pa lang ito mo. Ang dami mga maliit na bagay ginagamit ni Satan para mag-discourage ang isa. Kaya alam mo ba din, pag may mga ganyan kayo narinig, mga discourage po, ginapagsin yan. Ginagamit lang ng diablo yan sa atin para masira yung ating magiging aktibo sa gawain ng Panginoon. Pag may marinig kayo, may mga salita dyan, parang pasunyan. Dahil yan ang magbibigay discouragement sa inyo. Church, Satan opposed through inward dissension. Kaya nga dyan, di ba, sa binasa natin, sa Acts chapter 6, ano nangyari? Nagkakagulo yung mga membro. Di ba, umaangal po yung mga Gentiles, yung mga Christians, doon sa mga Hebrew. Sabi ng mga taga-Christian, oh, bakit naman po kami? Nakakabayaran na kami, mga ganun ba? So, nagkakaroon ng mga konting dissension at ginagamit yan ng diablo sa atin. Pati yan ay nagdumaga, ay ginawa natin malaki. Upo sa Satan, lalo na pag may nabapatize, pag may nagdadala ka sa Panginoon. Hindi ba sa inyo makakita mo, yung mga katulad ni Teacher Ima, nagdadala na ka sa eskwela, hindi mo pwede sabihin, hindi ako makakasakit ko. Hindi mo siya nagkasakit siya. Bakit? Pwedeng padala yan ng demonyo. Baka kala ninyo, pag nagkaroon kayo ng sakit, kala nyo, ganun, di ba naalala ninyo si Job? Si Job, faithful yun. Nabibigay ng lahat na, di ba? Every Sunday, nag-worship, nagpapahanda siya. Pero ano nangyari sa kanya, tignan nyo ang binigay ng persecution sa kanya. Kaya kung sabihin na, porque faithful kayo pa, hindi kayo makakaroon ng karamdaman, hindi ho. Kaya nakikita nyo, ang church, kaya yung pamilya, ako sa akin yan. Kahit faithful ka, tuloy mo faithful ka, tapos dyan ka na, wala po akong kasi kung may nangyayari ng ganyan sa church, ano yan, common tao. Kahit faithful ka, nakatapos mo sa Panginoon. Hindi ba, ikaw, ano sabi ng Job? Uy, ikaw, iwanan mo yung Diyos mo. Diba? Bakit? Pag-faithful ka sa Panginoon, ayaw yan sa Satanas. Kaya katuwa talaga siya. Talagang sisiraan ka. Kaya that's why yung church sa Jerusalem ay talagang muntik ng malibay. Sa chapter 6, basahin ninyo. Nagkangalan sila na natin. Sige, para makita ninyo. When the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Christians against the Hebrews. See? Nagkaroon ng mga chismisa.
Bakit ganun? Hindi tayo nagiging ng pagkain. Inuuna natin. Yun na. Ayaw sa inyo kapatid. Kaya nga, sabi sa inyo, take the most to outside position. Sa mga kapitbahay ninyo, yung magsasalita kayo sa inyo. One, sa pagka makikita ng Diyos, pagpo kayo sa ninyo. Sa lugar ninyo, sino ang magiging ilaw? So, hindi naman sila ano mo kaya na minsan makikita sa mga members na hindi na ordinaryo eh. Mabigat ang mga patake ng diablo sa inyo. Ito, wala nakita mo. Sa akin, pinitira yung asawa. Pinapasok mo mismo pamilya. Pinakamabigat na banat na yun ang diablo sa inyo. Eh kung may hina kayo, talagang gusto ng diablo magpakamatay ka. Kasi tandaan nyo, buti kong isa lang. Excuse me Lord, marami po, especially sa atin, na nangyayari po, binawasak ng diablo ang mga pamilya nyo. Natin. Kasi bakit lumalag mo ka sa Panginoon eh? Pag isang karamdam mo, nakakaranas ng persecution. Pili mo na, kaya mag-ingat kayo. Kayo makakalaman nyo, ay, ang saya ng pamilya natin. Mag-ingat kayo dahil ang diablo nakatutok sa inyo. Ay, buti na mag-ingat kayo. Kasi baka hindi mo pa kaya yung pagsubok ng Diyos niyan eh. Upo si Satan ulit. Kaya mag-ingat, the church gets organized. The leaders unable to handle the load appoint the first deacons. What made Esteban such a dynamic witness? Bakit anong naging sekreto ni Esteban? Bakit naging matakat siya sa lahat ng mga persecution? Paano na survive? Kasi isipin nyo, ang pinakamabigat sa mga babae, ang pinakamabigat lang nyo siguro, makiwalay kayo ng suwapa mo, nangingin pa kayo ng asawa. Iniwan ka dahil sa... Pero mabigat na eh. Kung mo, kasal kayo, maayos yung buhay mo, biglang mabawasakan ninyo, iba yan! Kaya huwag kayo magpapasok sa demonyo. Yung pang-aakit, sa diablo yun eh. Paano mo makita? Pareho yung pagkakawin. Tapos siya nakuha ka na ng tao. Hindi ka demonyohan yun. Kayo yung powers yun. Meron dahilan kung bakit nawawala. Sumusuko sa mga pagsubok. Ano una-una? Ang pinakamahalaga talaga, maraming ayaw natin maniwala. At lagi lang sinasabi siguro sa inyo, sa preaching, sa Bible study, ano ang kahalagaan kung paano kayo magiging matakas sa lahat ng mga tentasyon, pagsubok, sa mga persecution? Alam niyo, ang pinaka-bagay dapat natin gawin talaga na isang buhay natin. Hindi lang yung kwento, hindi lang yung ay opo. Kundi i-apply natin talaga sa buhay natin. Na ano yun? Anong ginawa ni Esteban sa buhay? Bakit siya naging ng Panginoon? Number one, he had full confidence in the Word of God. Talagang naniniwala siya sa Bible.
ina-apply niya sa buhay niya sa Bible. Meron siyang pagkatakot sa salita ng Diyos at meron siyang pagkatakot sa Diyos. Yun ang pinakamahalaga doon. Kasi kahit naman nandiyan yung tentasyon, kung talagang merong full conviction sa Bible, hindi mo yung gagawin. Alam mo na may mga restriction. Halimbawa, may pera dyan, wallet. Nakalagay din sa kuwan. Halimbawa lang yan. Alam mo hindi sa'yo. Nanakawin mo. Pag-iintusan mo. Ha? Kasi, ganun din yan eh. Yung pangangalim niya, lahat yan, it boils down sa pagnanakaw. Magnanakaw ka. O halimbawa, siyempre, may asawa na. Ikaw, may asawa ka rin. Tapos, tinimonihin mo, halimbawa, yung lalaki mo. O di, kinuha mo. Inalis mo sa asawa niya, sa amin niya. Di ba ninakaw mo yun? Magnanakaw ka. Meaning to say, wala kang paniniwala sa salita ng Diyos. Hindi sa'yo yan eh. Tapos pinamuhay mo pa. Diba? Dapat maniwala ka sa salita ng Diyos. Kasi inaaral mo yun eh. Si Esteban, kahit na anong pagsuko niya, nanindigan siya sa Word of God. Hindi siya nagpatalo sa takot. When Esteban began to witness, persecution began. He was called before the council to be judged. False witnesses testifying against him. Kaya in chapter 8 ng Book of Acts, nakita niyo si Paul nandoon. Kaya na it could be yung kanyang yung nakita niya si Esteban at si Paul nandoon na mga grabe itong pananampalataya ng tao ito. Kasi binato po eh, pinapatay mo siya eh. Pinapatak mo siya. As Paul, hindi siya apostles noon. Sopa ang pangalan niya. Nanood. Kasi siya bantay ng damit eh. Imagine mo yung pinahubad pa. Stone to death ang kasalanan ni Esteban, pagbibintang ng mga Hudyo. Pero nanindigan siya sa Word of God. Hindi siya natalo. Pinamuhay niya. Esteban relied on the Word of God in his witness before the council. Talagang ang buhay niya, pinagwalan sa Dalos. Hindi na inisip kung ano mangyayari sa kanya, mahalaga sa kanya. Siya ay nanindigan, ipinahagi niya ang salita ng Panginoon. Esteban relied on the Word of God. His defense begins and ends with the glory of God. Lagi Panginoon ang namumutang sa bibig ni Esteban kapatid. Alam niyo, kung titignan niyo po yung istorya, alam niyo po si Esteban, nung siya nagsasalita before the council, wala po siyang dalang bro. Wala siya nakakawak doon. Confrontation kasi Esteban. During the round nila, wala mong copy. Limited ang copy po ng Old Testament book. Hindi ko kumpleto ang libro. Walang hindi nakakompile ang libro. Kailan ba nabuo ang libro? 2nd century lang. Hindi pa alam kung anong gagamitin libro. Yan ating 66 books, kinanonize po yan ng mga scholar. Kaya wala po yan yung Book of Enoch, hindi sinali. Yung Apocrypha, yung Book of Thomas, yung Book of Mary, tinanggalan yun sapagkat kinanonize po. Ang daming mga libro noon. Nagkaroon ng kopya.
Pero yung time po ni Esteban, wala. Pero tingnan nyo kung paano siya kagaling magpaliwanag ng salita ng Panginoon. Nasa puso niya. Detailed history, grabe po yung kanyang binasa. Yung buong Pentateuch, kabisado ni Esteban. Wow! Gaano siya kaedukado sa salita ng Diyos. Yung magandang mularan natin mga anak ng Diyos. Yung kanyang pagiging well-versed at ang kanyang pagiging faithful. Alam niyo po, alam niyo, ang isang tao, kapag hindi kayo maaral sa Biblia, hindi kikilos ang Holy Spirit sa inyo. Alam niyo ito, yung mga taong madaling bumagsak sa kasalanan, walang banal na Espiritu. Why? Hindi na walang, paano kikilos ang Diyos sa iyo kung wala kang Word of God? If there is no Word of God in you. Kaya suwindahin mo matangay. Pero kung magiging kagaya tayo ng Esteban, full of the Holy Ghost, full of the Word of God, kapag ang hirap mong ibagin. I should say, kahit ba may asawa ka, faithful kayo sa Panginoon, well-versed ka sa Bible, nagsasabi, hindi ka kayang kunin ng kahit sinong lalaki, kahit sinong babae. May Word of God kayo. Amen? Lalo na ang buhay ninyo, pamilya kayo. Hindi mo isusuko ng ganun-ganun na lang. Ano yun? Isang pong piso. Hindi ganun kamura yung pinaninindigan mo na prinsipyo para sa Panginoon. Esteban relying on the Word of God in his witness before the council. His defense begins and ends with the glory of God. His witness to the council is filled with Scripture. Tama? Pagkausap siya ng council, walang mutamo sa kanyang bibig, kundi salita ng Panginoon. Yung mga anak ng Diyos, makikita mo, pagkausap mo, wala kang marinig, kundi salita ng Panginoon. Gawain ng Panginoon. Pero yung mga walang salita ng Diyos, puro reklamo. Puro problema. Bakit? Walang pananampalataya. Alam mo, pag wala kang Word of God sa sarili mo, puro negative. Walang asensyon sa Panginoon. Pagkausap mo, puro ang daming angal, ang daming problema. Ano ba? Wala ka bang Diyos? Kung sa mga anak ng Diyos na punong-puno ng salita ng Diyos, ang problema, hilamos lang yan. It is one thing to quote verses in church, and another to stake your life on them. Ha? Minsan magaling na ba, Bible verse lang, pero pag yan na, ano mo, iba po yung pagkibuhay mo na yung kapalit sa pagpapahayag mo ng salita ng Diyos. Yung inupo natin dito, kung ating nilasak ang salita ng Panginoon sa loob ng 17 taon, sabihin ko sa iyo, enough na yan para malabanan mo lahat ng tentasyon sa buhay mo. Lahat ng pag-backslide sa iyo. Alam niyo, sa pag-ibig ng Panginoon, hindi yan emotions lang. Yan ay choice natin, kapatid. It is one thing to quote verses in church and another to stake your life on them. Esteban declared his faith in God's word when to do so mean martyrdom. Ito na, dumating ang panahon talaga na martyrdom na. Kamatayan na ang kanyang kapalit sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya sinabi ko namin mga Kristiyano, pinagka-problema gusto mo pakamatay. Sabi ko, ka. Total, magpapakamatay ka na lang, di na
lang naman, di ba? O hindi magpakamatay ka na sa Panginoon. Ibuhos mo rin ang buhay sa paglilingkod. Nung magpapakamatay ka rin lang naman eh. Grabe ka naman, magpapakamatay ka lang dahil din sa problema mo. Dapat i-focus yung sarili ninyo. Compose yourself. Pag dumating ang problema, still serve God. Yung problema kasi hindi mo kunindisyon yung utak mo. Akala mo yung buhay isang panaginip. Fairy tale. Kadalasan kasi kapatid, yung mga babae na laging nananaginip pa rin sa mundo. Akala nila yung kasal ng mga flowers, ang ganda-ganda. Kaya pag nagkamali at pagdating sa totoong buhay, hindi pala yun. Hindi pala yun yung totoo. Huwag kayong managinip sa mundo ito. Dahil ang mundo ito, curse. Kaya nanaginip kayo. Minsan, ito sa mga real to. Di ba, akala nyo, graduate na ako? Yes. Graduate na ako ng education, teacher na ako. Tingnan mo, pag sa actual, miserable. Sa totoong buhay, architect na ako. O, pag nagtrabaho ka na, tignan mo. Hindi ganun ang totoong buhay. Sa actual ka ba din, grabe, mas mahirap pa. Sabi nga, gusto nga kami ni kita mo. Nung nalaman nakapagtrabaho na siya, sabi nung nasa abroad, ay hindi na kita suportahan. Magkatrabaho ko na eh. Sabi niya, sana na pala, hindi na ako nagkatrabaho para tuloy yung suporta. Naging mahirap pa tuloy yung sitwasyon niya. Ay, hindi na ako magpapadala sa iyo ha, kasi mayroon ka ng trabaho eh. Mag-graduate ka na ng ganito eh. Hindi tayo nag-isong ko pa. Di sana, forever ka na nag-aaral. Hindi ganun kasi ang buhay eh. Naakala natin sa mundo dito. Minsan mas hindi pa rin dumarating ng mga problema. Kung wala kang word of God sa buhay mo, hindi ka magiging matatag. Ako si Esteban, kamatayan. Eh kung lahat pa lang pa yan, hindi na. At ako mamamatay. Pero mo, mamamatay ako sa Diyos. Sino bang tao nagpakamatay sa kanyang religion? Sino? Si Jesus Christ lang. At yung kanyang mga disciples. At karamihan yung mga baptismo, mga forefathers sa mga baptismo, sinusunod. Pero ikaw, kung wala ka nararanasan persecution, may problema ka. Baka compromiser ka at ang buhay mo ay kakampi pa ng kadiliman. Stand and declare his faith in God's word and to do so meant martyrdom. Kaya nga alam nyo, minsan kapag tayo nanindigan sa Panginoon, tandaan nyo, hindi masaya si Satan. Talagang susubukan ka niya. Minsan nagsasabihin ka, may nagbabantas mo. Kayo na yan kaysa sa mga opisina ninyo. Pag nalaman nyo na kayo nagtuturo ng salita ng Diyos, huwag mong isipin kakampi mo yung mga boss mo. Tandaan mo yan, pag ikay anak ng Diyos, may kalaban ka at tumitingin sa iyo. Tandaan mo yan. Ako, ramdam ko naman yan eh. Kasi, di mo, halimbawa lang, ganito ka lang sa iyo kay mama. Siyempre kayo lipat lang yan ng iyas. Sino ba naman na kayo lipat lang na makapromote agad siya? Panaginip yun. Among his peers, hindi niya alam, nag-uusap yung mga dati ng mga tao doon. O bakit yan? Papasok ka din. Bago-bago lang yun eh. Dapat unahin ninyo. Ganun yan. Hindi sila papayag. Yung mga dating nauna, hindi yung papayag na maumusan mo sila. Kakailangan mo dyan, manalangin ka. Diretso na ang trabaho. Nagyaro ng kalaban. Dahil na, ayaw ng demonyo na ang mga anak ng Diyos mamunay. Pero ang gusto ng Diyos yun. Pasalamat lang tayo ng pwede kataluhan na mamatay si Esteban sa kanyang paninindigan. Kasi naging proud sa pagkat namatay doon dahil sa pangalan niya. Wala naman dito namamatay sa pangalan ni Satanas eh.
Kaya lugi siya. Lahat na nagpunta sa impyerno, takot din mamatay para sa kanya yun. Wala naman namatay para kay Satanas eh. Kaya kumakapit sa kanya dahil para sumikat sa pagkanta, magkaroon ng pera, makamit. Yun lang naman ang kampi sa kanya dahil siya yung God of this world. Pero walang namatay sa kanya. Kung meron mang inaari mga bata, sa pilitan yun, sa mga kulto ba? Sa mga alay ng Church of Satan, may inaari ng mga bata, mga Illuminati, kumakain ng bata. Yun lang yun, pero walang voluntaryo. Kaya masaya ang Panginoon kay Abraham sapagkat nang inaari niya ang kanyang anak sa ating Panginoon, volunteer yun. Nagalak ang gusto. Dahil binigay ni Abraham ang kanyang anak, masigit pa sa kanyang buhay. Amen? Ang mga anak ng Diyos, kahit pinipersecute tayo, nagagalak ang Diyos kung nalilindigan tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Witnessing with Scripture guarantees our word will be effective. Tandaan niyo yung mga sinasabi ninyo, mga salita ng Panginoon, kapag kayo nagsasalita, iyan ang garantiya na inyong solving ay magtatagumpay. Dahil salita ng Panginoon yan. Hindi kaya niyo post. Ngayon na sinisita ng Diablo ang salita ng Panginoon. Pero rampant. Di ba meron Bible Chinese? Chinese Bible po, doon, pinost ko na sa inyo, na isipin nyo yung Acts, ay yung John, chapter 15. Gawin mo, ang pinapalagay pa, si Jesus Christ pa ang mamamatay tao. Sinisira na nila yung Word of God. Kaya ang daming atake yun ng Diablo sa mga anak ng Diyos sa Word of God. Pero magiging matibay kayo kung ang salita ng Diyos ay nasa inyong mga puso. Amen? Kaya nasa ating puso eh. Kasi kahit may Bible ka, kung wala naman yun sa puso mo, marunong ka magbasa, hindi mo naman ilalagay sa puso mo. Amen? Gusto pa ng Diyos mo, hindi marunong magbasa. Pero nasa puso nila, salita ng Diyos. And then number 2, he was fully committed to his Savior. Si Esteban, nakita ninyo, talagang committed siya sa kanyang Panginoon. Amen? Alam nyo, ang Panginoon, ang kanyang talagang hinutulad ay yung pag-aasawa. Kasi, from the beginning, alam nyo ba, ang pag-aasawa, hindi yan instituted ng sinong tao. Hindi tao nag-invento niyang pag-aasawa. Gawa ng Diyos yan. At ang unang kinasal ng Diyos ay Eva at Adan. Kaya yung nag-asawa ng dalawang yan, hindi sila pwedeng pag-ibalayin. Ang problema ito si Cain. Si Satanas, yun ang nagwasak ng kanilang samahan. Eh siguro kung may iba pang babae doon, baka hindi sila makaniya. Alam yung si Eva eh. Eh kaya wala na eh. Wala pong lilit. Kasi una daw talaga may asawa si Adan. Ano mga perversion? May unang asawa itong si Adan. At ang pangalan si Lili. Kayo may pangalan Lili dyan, delikado tayo dyan. Hindi po yung totoo. Isa lang ang babae doon. At pumasok si Satanas. Diba bakit? Kasi si Eva, listen to me. Si Eva kasi, walang model God eh. Kaya ang unang inatake ni Satan, yung babae, nakita ni Satan ang kahinaan niya. Kaya sinolo siya. Ako hindi lang naman po isang araw yun nangyari. Nangyari yun sa paulit-ulit. Ha? Pabalik-balik yan. Di ba ganyan yung mga aswang sa inyo? Pag inulit-ulit kayo niyan, ulit-ulit ng tawag, ulit-ulit ng kwento, ulit-ulit, kaya bibigyan ka pa ng hotdog niya, o kaya naman ng mansanas. Boom!
O kaya ganun nangyari doon kay Eva. Totoo ba? Kaya kayo, minsan mga kababayan, kayo masyado na mga masyadyan sa mga mall-mall. Baka dyan kayo matawimol. Kaya buti na lang, hindi ba natin mga member walang pera? Kaya ang bakuran yung nakakaikot, consider. Kaya maraming pera, binibigyan maraming pera ko. Ang dami pupuntahan yan. He was fully committed to his Savior. Talagang committed siya. Alam niyo, nung tinanggap niya si Jesus, dapat committed kayo sa kanya. Siya lang ang mamahalin ninyo. Ganun din yan, siya lang ang ating Diyos. Ganun din yan kung kayo asawa. Siya lang ang asawa mo. Ganun ibig sabihin yun eh. Fully committed. Kapag meron ka pang ibang Diyos-Diyosan, na nagkakaroon ng problema. O di ba, nagiging malaking problema? Once sa gumawa ng kalokohan, meron ka na ibang Diyos-Diyosan. Kung ang lalaki, meron na ibang babae. Yung babae, meron ibang lalaki. Kawin-dawin na yung buhay ninyo. Ganun din sa Diyos natin. Kung ang Panginoon mo, may Panginoon ka pa, may trabaho ang Panginoon, meron kang Panginoon na barkada, may Panginoon kang kung sino-sino. Sino? Kaya maraming Kristiyano kahit sabi wala sa church. Bakit? Maraming Diyos-Diyosan. Kita niyo yung mga anak na dati nag-isip na rito, wala rito. Bakit? May Diyos-Diyosan na sila. Meron silang ibang Diyos. Amen? Pero kung ikaw mayroon kang Diyos at Diyos, faithful ka sa Diyos mo, nandiyan ka palagi. Nandiyan ka palagi. Kaya di ba? Let's face it, kaya nga ang mag-asawa kapag may ibang babae na, ibang lalaki, kita mo, laging wala sa bahay. Yung dapat na sa bahay, ha? Kaya mahirap ulit. Sister na committed siya, wala kang pakialam kung patahin na nila. Kaya yung mga tao, ito, tingin niya, yung mga apostles noon, kung titignan ninyo, hindi na nag-asawa. Tingnan mo si Paul, walang asawa. Kaya manalig na si Paul, AD 34. Kaya ano ang ikinamatay po ng edad niya? Nasa mga 56. Pero titignan ninyo, never nag-asawa si Paul. Committed lang siya sa Diyos niya. Kasi para sa nakabala pa kung may prostitution, kung yung anak mo, ay asawa mo, ang hirap pa. Kaya nga there was a story na isang Kristiyano na napuntis doon sa kulungan. Ang pangalan niya, John Ken. I-search ninyo, isang Anabaptist na pinatay. Pero yung anak, ibinigay mo sa labas, sa kapatid niya. Kasi nga na-arresto sila dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Nagkataon sila mag-asawa, ay nahuli. Yung asawa niya pinatay na, at siya doon sa kulungan, pinabuntis niya yung anak niya. Para sa nananabala, kasi nga ang daming persecution, takbo dito, takbo doon. So, hindi na naisip yan ng mga apostles and disciples during those times. And what is my point? Ang sabi ko lang, we are committed to our Lord. Kung committed tayo, kahit anong persecution pa yan, kahit anong problema pa yan, magiging matatag ka. Hindi ka matatakot kahit na may aso pa yan, kahit na kung sino pa yan. Kung meron kang Panginoon na committed ka sa kanya. The council reacted violently to Stephen's witness. Habang nagsasalita si Stephen, galit na galit ang mga council. Kasi nag-dream. Halos patayin sila. Pati makasama, pero kita si Stephen hanggang sa pinatay siya. They rose up against Stephen, demanding his death. We should not be surprised when the world rejects our witness. Kaya huwag kayong magtaka kung minsan may mga umuupo sa inyo. Hindi tayo kakaiba sa Panginoon. Ang Panginoon, binuraan, pinadyakan,
sinipa, pinalo, pwede rin mangyari sa atin yun kung tayo nag-witness sa Panginoon. Alam mo, ang sarap nga ng buhay natin, convenient tayo eh. Walang nanggaganyan na ngayon. Dahil meron tayong protection sa batas. Diba? Pero sa panahon nila Esteban, wala. Wala yung mga Bill of Rights niya, mga human rights niya, walang human rights. Ngayon na lang yan, 1900, noon wala yung mga human rights. Jesus said believers would be rejected because He was rejected in John chapter 15. Kaya kung may nag-reject sa inyo, huwag kayong magtaka. Nag-anak ka ng Diyos. Pag may nagbibigay ka ng trust, kinusot yung trust mo, huwag ka magtaka. Huwag ka mag-retaliate. Ginawa rin yan sa ating Panginoong Jesucristo. That life, the life committed to self, will shrink from the danger of witnessing. Kaya kung tayo, kapatid, hindi tayo committed sa buhay natin sa Panginoon, tandaan nyo, babagsakan. Ang Panginoon lang ang magbibigay sa akin ng katatagan. The life will be faithful as long as it is convenient. That life will be surrendered only as long as it doesn't mean sacrifice. See? Pag ganun kapal ng uri natin, ay pag walang sakripisyo pa, okay lang yan, nandiyan lang yan. Pero pag something na meron ka nang ibibigay na buhay, ayaw na yan. Pero si Esteban, tignan ninyo, kahit na maubos ang kanyang buhay, kapalit ang kanyang buhay, handa siyang ibigay sa ating Panginoon. The Savior met Esteban in his time of need and gave him a glimpse of glory. Amen? So alam nyo, pag tayo nagbigay ng buhay sa Panginoon, isipin nyo, nung pinapatay na po si Esteban, nung siya'y tumingala ka ulit, bumukas po yung langit. Alam mo, tignan mo ang kasiguran ni Esteban, sabi niya, Lord, receive my spirit. Amen. Alam niya, nakapag namatay siya, kukunin ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi siya takot eh. Yun ang maganda sa isang anak ng Diyos na talagang punong-puno ng parasol. Wala na sa kanya eh. Hindi, he don't care kung ano man nasa lupa. Kasi wala na eh. Binigay niya na lahat sa Panginoon eh. Amen? Alam niyo, napakahirap abutin ang ganyan estado ng spiritual sa isang Kristo. Pero dapat lahat tayo umabot sa ganung uri. Sa level ng ganung kataas na pananampalataya katulad ni Esteban. Kasi malamang pa sa atin yung yung panlupang katawan. Kaya yun, salamat sa Panginoon, meron na itong natututo sa atin. Kaya ang doon ng Panginoon ng lahat ng iglesia o lahat ng member ng iglesia ng Panginoon, umabot tayo sa ganung level ng pananampalataya. Amen. Alam niyo po, isang curiosity. Nung nakatayo si Paul doon, kasi narinig niya yung boses ni Esteban. Ano yung sinabi ni Esteban? Lord, nag-pray na siya. Makikita niya na yung Panginoon, Rimon, ang paso. Ano ang sabi ni Esteban, Lord? Sabi niya, Panginoon, huwag kong ilagay sa kanilang mga kamay ang kasalanan nito. Isipin mo, makita doon yung he felt compassion for the lost. Ito mo yung kanyang panalangin, Panginoon, huwag mo ilagay sa kanilang mga kamay ang kasalanan. Alam mo, doon siguro ako I believe, doon bumagsak ang puso nito, nakita niyo. Kasi witness yun sa pagpatay. Kaya diba, siya papunta doon sa Damascus. May posible yung hindi nagpupulay-pulay si Apostol Paul. Bakit ganun katindi ang faith nitong mga tao ko kay Jesucristo?
Kaya nung sinalubong ng Panginoon si Paul, di ba, nung malakas na liwanag, o ano sabi niya? Who art thou, Lord? Eh, wala namang Panginoon si Paul, di ba? At may Panginoon siya, hindi. Yung kanyang Panginoon, yung Panginoon ng kanyang relihiyon. O ano sabi ng Panginoon siya? I am Jesus, whom thou hast persecuted. Kaya sabi niya, Lord, what will I have you to do? Ano gusto mong gawin mo, Panginoon? Tinawag niya ng Panginoon si Jesus. Hindi pwedeng tumawag ng Panginoon si Paul sa iba, maliban sa Diyos nila. Pero dito, inadmit na ni Paul na Panginoon na niya si Jesus. Hindi mo basta mapapaniwala si Paul kung maintindihan si Paul. Pero alam niya, ang kanyang nasalubong, walang iba, ang kanyang Diyos na ating Panginoon sa Kristo. Kaya pinag-aralan ni Paul lahat yan. Kaya we have a right doctrine. 14 years na punta siya sa Tarsus. Nag-aral siya. Correct taga lahat. Yung Old Testament at yung pangyayari ngayon. Correct niya. See? Why? He was fully committed to his Savior. He felt compassion for the lost. Yung tatlong yan, napakalaga. Heaven was real. His heaven, he looked up and saw Jesus. Amen? Alam nyo, kaya clear eh. Hindi lang sinabi ng Panginoon na siya umupo sa kanang kamay. Kundi mismo, second witness, si Esteban mismo, bumukas po ang langit, nakita niya si Jesus Christ at yung ating Ama. Amen? Wala naman ibang pangalan eh. Ama. Yun yung Diyos natin. The Trinity. Co-equal with the Father. Kaya po, kung nais natin maging matatag sa ating buhay, lalo na sa paglilingkod, number one, we must have a full confidence in the Word of God. And we must have fully committed to our Lord. And last, we must have compassion for the lost. Pag pinagsama yung tatlong yan, kapatid, ng mga matibay tayo sa Panginoon. Let's all stand at yung mananalo sa Panginoon. Amen. Habit po tayo. Let's sing Jesus Saves. Ay, kapatid, may announce ko sa inyo. Ano ba nangyari sa atin? Opening mo natin ngayon. Kalalagpas na muna ng sunatuan. Bagsak na bagsak po natin. Pag-pray natin. Ngayon lang muli nakaranas yung offering natin ng kanyang pabagsak. Hindi pa tayo umabot ng 6,000. Alam niyo naman na marami tayong mga gastos. So kung iba sa inyo, may blessing dyan, dagdagan niyo yung offering sa Panginoon. Ha? Baka mayroon pa akong hindi nag-offering, kaya ganun. Sinishare pa lang po sa inyo. Kaya alam niyo naman ako, hindi naman ako kaya nang malungkot yan, bakit ganun lang talaga. Okay, let's sing Jesus Saves. Amen. Okay, now the first verse, ready, sing. We. Amen. Amen. Praise God. Sa Wednesday, wala kami pananda. Pero meron naman ako ng tabi dyan, doon na lang ako sa Maragod din bukas. Mag-iyo kami konti doon, no? So, pag namin gusto pumunta na lang kayo. Pero kami pupunta doon.
kung ano meron lang, yun lang natin. Fellowship ng mga workers, mga men, meron kayong punta kayo doon. Kung ano naman doon, mag-gulay tayo doon, yun ang ating ihanda. At mga isda, no? Isda na bangus, ihaw-ihaw natin doon. Masarap na fellowship na yan. Okay, tsaka meron tayo konting libangan doon, may ulo na maliit doon. So, doon tayo, ha? So, isda, hindi yun. Kung tayo mag-expect ng mga pumpeti, ha? So, mag-fellowship lang tayo, wala. Amen. So, depende kung maisipan ko pumunta na kami ngayong gabi doon, pwede. Pero kung mag-rest lang, rest lang muna, ha? So, kami tayo na kahit isang happy birthday kayo. Kasi, baka sa Wednesday, hindi na tayo makapaganda. So, ngayon na lang natin kantaan si James. Ready? Say! Happy birthday to you. Amen! Happy birthday to you. Amen! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapala. Hindi man din sa arawan ni Dennis, kanya pong arawan ni salamat sapagkat malakas siya, wala siyang karamdaman, at siya ay nasa iyo, siya ay nagilid sa Panginoon. Purihin ka, at binabalik namin sa iyo lahat ng mga puri, at salamat sa pagkakagamit namin sa pangalan ni Jesus.